Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay July 15, 2024 at hataw si PSC Market. So another green day dito sa market natin. Pangatlong araw na diretsyo na na umakit yung market natin. And then break pa nga natin kanina yung 6,700. So nag-close tayo is, tama ba to? 6,689.37. Kamali yata ako ng kopya. Parang 6,700 kanina to ah. Okay, siguro may konting pullback siya. Kasi umabot tayo ng more than 1% kanina, di ba? So, nag-pullback nga siya. 0.62% yung closing natin for today's trading. Tapos, yung 130 million na binibilang-bilang ko kanina bago yung pre-close natin, nag-drop pala siya. Nag 46.18 million yung net foreign sale dito sa market. So, siguro meron na rin pa-profit taking sa market natin. Kasi tingnan mo, dire-diretso na umakyat yung ating mga stocks. And ang pinakabida ulit dito sa galawan natin for today's trading natin is yung mga blue chips talaga, di ba? So sila yung gumagalaw dito sa markets naman natin. Okay? So yung paborito ko ng mga properties, umarangkado na. So ang nanguna sa listahan ko is si Ayala, si Ali. So nag-up siya ng 3.72%. Actually, medyo malakas yung net foreign buy niya. Nag-breakout yung candle natin. Meron siyang 295.12 million na net foreign buy dito sa market natin. So maganda yung arangkada ng mga properties. Maski sina sina ito si Robinson umakyat din at saka si SMPH kung napansin nyo kanina. So pangalawa dito sa listahan natin si MRC. So 0% siya and then meron siyang 33.74 thousand net foreign buy dito sa market natin. Pero siguro nga pinag-usapan siya kasi kanina umaga nag 10% itong si MRC natin. So pagdating ng close lang is nag 0%. So hopefully wala masyadong trinap itong si MRC. Tapos ganun din si GGS. Marami pa rin siguro nakabantay dito sa kanya. Kasi nag-trending siya kahit 0% yung galawan natin. So meron tayong 2.02 million net foreign buy dito po sa market. Ayan. So properties ulit, Robinson Land Corporation. So finally nagkaroon siya ng reversal 4.49%. So meron siyang 4.34 million net foreign buy dito sa market natin. So yung mga akala natin na hindi nagagalaw, nag-uumpisa ng gumalaw kasi bullish na bullish sa market na sa US market. Nakita ko nga yung futures niya. Grabe, ang taas ulit, nasa 0.4, 0.5% ulit yung futures ng US market. Tapos, ang galawan dun sa crypto, grabe din, 62K na si Bitcoin. Di ba dati, 55K lang yon. So, congrats sa mga nakasalo sa kanya or malakas yung loob na sumalo sa kanya last time. Kasi akala din natin kahit sa Bitcoin, magbabagsakan yun. Kasi dumami yung supply ng, ng Bitcoin, di ba? Ilan yon? 7 billion USD. So, ang dami nun. Sino nag-observe nun, di ba? Mga retailers most likely. Okay? So next natin si Converge. Mukhang hirap pa rin si Converge natin. Negative 1.57%. So meron siyang 11.18 million na net foreign buy dito sa market. Tapos si APX, ito nag-breakout din. Meron siyang gain na 4.65% and net foreign buy na 8.33 million. So gumalaw na rin itong si APX natin. Ayan. So mas marami pa rin yung berde ngayon, di ba? Kahit na medyo may konting pullback yung galawan natin. Ayan, so disclaimer guys, as usual, yung mga bago dito sa channel natin, sabi natin, yung ating review is for education purposes po lang lamang yan. So wag niyong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako anong stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka dito sa trending stocks. Gumaganda na yung market natin. Or kung gusto mo, join ka dito sa trading group kung gusto mo ng guide kung ano mga stocks yung mga bibili naman natin. Kung gusto mo lang naman. So meron tayong trading community. Okay? So sa mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa mga usual na viewers. Ayan, balik ulit sa 1K yung mga views natin most likely. Kasi maganda yung market. Company reviews, yung mga sample trades natin, yung mga technical analysis, mga fundamentals, risk management, plus yung ating mga PSC stock market studies naman. And then follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader crypto ko to. So check mo lang po yan at para maging updated ka din sa mga play to earn games. Hopefully mabuhay ulit yung mga play to earn games natin kasi bumalik tayo sa 62K. Di ba? Laki na reversal ni crypto natin. So follow mo din po ako dito sa social media para updated ka kung mag-post tayo Facebook account or dito sa Facebook page. Bodega Pick, yung mga articles natin sa local market, sa US and cryptos. Tapos sa Twitter, tignan natin yung mga na-post natin. Konti lang na post ko for today.
Pero, ayan, dito muna tayo sa meron ng summary si Philippine Stock Exchange natin. Okay. So, yung pinaka-winner natin is property. So, ayan, nag-up siya ng 1.91%, followed by holding firms, 1.74%. So, namula sa services sector natin at saka sa finance. Malakas din yung mining, oh. So, gawa siguro ni Apex yan kasi nag-breakout yung price action natin. Tapos, ito, patalastas lang, Trump's media stock, it jumped 67% in pre-market after Trump assassination attempt. Kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo kasi grabe yung yung chance na nangyari niyo kasi trinay i-assassinate si ano, 'di ba? Si Donald Trump. Tapos talagang sa ulo yung tira nung assassinate sa kanya, pero tumama lang sa tenga niya. So bigla lumakas yung ito status ni Donald Trump pati si Elon Musk, 'di ba? In-endorse na rin siya as the next president nila. So ongoing kasi yung presidential election nila doon sa bantang US. Okay, so happy din si Ma'am. Ayan, kung happy si Ma'am April Tan, happy din tayo dito sa markets natin. Dami na, di ba? Nagre-recover na yung mga stocks natin. So A-Rate declares ay Q2 24 dividend 0.56. Ayan, so yan yung 1.5% yata yan, yung regular na dividends na binibigay naman niya. So ito yung mga binenta ng foreigners. So ito siguro yung mga nabusan kanina. BDO, BPI, Security Bank, Union Bank, ASEAN, AP, FGen, DNL, MI, FB, IMI, Aboitiz, EJBMC, OLHC, A-REITs, PhilREITs, Globetel, Cebu, at saka si ICT naman. So Robinson, saw decline in share price last week pero okay na yan kasi nga nag-bounce na siya. Meron siyang 2 residential projects in the second half of the year. So Bitcoin, very good news para doon sa mga holders. Siyempre, yung mga BNB natin, pumipitik siya. So Bitcoin, nag-up siya ng 4% ngayon. Kanina, 62K. Pero ngayon, sinisilip ko siya, 62K pa rin si Bitcoin. CPG declares regular cash dividend of 1.88 pesos. Ito yung galawan natin kanina. So nag-pullback na tayo, no? So dito na natin silipin yung mga winners natin. Si Ali, 3%, Aboitiz, 2% SM sa mga holdings, 2% CNPF, 2% LTG, finally nag-bounce, 2% AC, 1.88. Medyo nag-pullback si Meralco, si Wilcon, Converge, ayan, so nag-trend is Converge, BDO at saka yung mga banks natin. Okay. So, di ba, madalas natin sabihin, um, kung magkakaroon ng mga interest rate cuts, magbe-benefits mga properties, services, 'di ba? Yung ibang sector maliban sa bangko kasi bank interest rates 'yon, 'di ba? Okay, so ito po yung closing natin. So third day na, 'di ba? So ilang days na ba 'to, sabi niya? Third week streak of gains despite today's net foreign selling, sabi ni Investa. Tapos nagtatry na tayo na mag-break sa 6,700 kasi nauntog siya ng konti kanina, so 0.62%. Okay? SM confirms renewable energy. Philippine geothermal production plans to drill more geothermal wells in Luzon. Ali, earnings to grow 12% per year for the next 3 years. Malakas yung sipa nito kasi, di ba, sabi nga natin yung mga nakarang review, halos araw-araw nagbabuyback si Ali. So SMPH earnings grew 27% over the past year. Telco Giant leading the charge. Sino ba? Si ICT Converge. Metrobank. Ayan. So, ewan ko lang ngayon kung ito pa rin. Pero ito yung mga strongest blue chips natin. ICT Converge, Metrobank, Globe, at saka si Tel. So, August rate cuts, driven demand. So, yan yung, kaya medyo nag-uptick yung market natin. Sana mag-break na tayo sa 7. Kasi kung, di ba, pataas yung market, inisip ko nga pataas yung market, tapos ghost month, di ba? Kung hindi siya masyado bumagsak, di malaki yung chance na pag bull run natin, September, October, pwede mag-break sa 7,000 CPSE. Lalong-lalo na kung talagang babawasan na yung interest rates natin dun sa US pagdating ng September. So talagang bababa yung inflation nila kasi maraming gumagastos. During this time, maraming pera kasi nga election day, election year para sa US. Okay, so hopefully maganda yan. Di ba sabi nga din natin last week medyo bullish din tayo sa market. Okay, so New Clark City to generate 143 billion investments and 103 jobs. Okay, so yan yung mga galawan. Tapos CSM, okay na yan, basa natin. NGCP is seeking fair investment recovery design
video. Marcos stops bunker Wasmer for Philippine Monetary Board. Tapos, ano ba ngayon? XE, IPO na ni XE, di ba? So, International European Bank Market Reaction to Trump. Ayan. Okay, tapos si A-REITs declares stable Q2 dividends and then trading cap na Investa. SPNEC rebalancing says MVP resign as president and election of Emmanuel Rubio as replacement. Gusto-gusto ng market kasi nag-rebound, nagkaroon siya ng rounding bottom naman. So ito yung galawan natin kaninang umaga. Share buyback ko, Mrs. G, Ali Cosco, Aboites, URCC, Robinsons, Retail Holdings. So, SPNEC winner natin last week. Mga dividends, so upcoming ex-date. Ayan, so tingnan nyo na lang po. CPG, Alco, CNPF, BRN, CPN, TCB. Ayan, so mga preferred shares siguro to. Nagbebenta na ako kanina ng ano ng CPG kasi parating na yung dividends natin, di ba? Pwedeng bumagsak yung yung price action natin. So share buyback transaction si Ali, ongoing pa rin pala yung share buyback natin sa kanya last week. Tapos yung US market nag-close naman ng maganda for last week's trading po natin. Okay? So sa mga gusto ng guide, patalastas ulit. Pakicheck na lang po yung Patreon channel natin na so yung mga gusto ng guide sa trading sa sana lang to sa Philippine markets. So kung ano yung mga trade natin yung stocks, ano yung mga ginagawa natin during this time. So nandito lang po sa Patreon channel natin. Meron din tayong trading group na araw-araw kasama natin sila sa community natin. Okay po? So double check na lang yan. So ito yung bodega pick natin but na doble yung yung post natin sa kanya. Okay, so ito yung galawan natin dito sa Philippine markets. So kanina, talaga 6.7, no, sakto. Nagkano siya dito, 6.733. So nag-resist siya. Hopefully hindi tayo matrap dito sa si pag-ghost mate. Dito sa sideways channel na to, di ba? So maganda naman yung pinapakita ng mga indicators natin. Net foreign sale, 46 million, okay. Pero nandiyan pa yung 200 million, di ba? So kahit paano, may magsusupport sa atin para mag-break siguro dito sa 6.7. Hahabol na lang sila kasi nahuli yung mga foreigners, di ba? So break tapos konting pullback and then saka ulit tayo gagalaw. So hopefully ang maging base natin for this week na trading natin is sasampa tayo dito sa 6,300 level natin unless may negative news sa US market. Pero pag wala, on the way naman si PSE para pumunta sa overbought condition niya. So pag naka-overbought yan, nakalampas na tayo sa 6,700 level. So bullish pa rin yung pinapakita natin. Ayan. So tama yung mga trends natin last time. Dumiretso na siya o wala nga binuo na higher low formation, talagang may momentum si PC, parang ito na yung galawan na ginagawa niya dito sa level na to. So ngayon pa lang July gumagalaw na siya kasi last time October. So malaki yung chance na mag-break tayo dito sa 7K kung ganito yung gagalawin natin dito kasi medyo steep pa nga tapos mataas yung galawan natin. Okay? So medyo bullish tayo dito sa PSE market natin lalo na sa mga blue chips yung madalas na gumalaw. Kanina si MRC nag-pullback naman siya. So ito po yung mga winners natin. So si Ali nga nag-breakout 3.7, SM 2.27, AC. So puro pa-reverse na 1.88, Jollibee 1.14, SMPH nag-break na rin siya 1%, Metrobank okay po si Metrobank, no. Tapos si Bloom 0%, GGS 0, URC 1.3%. So yung mga bumagsak sa big cap si Meralco 2% and then si PLDT is 1.02%. Converge nag-drop din siya. Hirap na hirap si Converge natin. Okay, si Monde ayaw pa rin gumalaw. Nandiyan pa rin sa bandang baba. So sa mga winners naman natin, ang nanguna is si ba may volume? BSC, okay na rin yan, no? Ayan, nag-try siya mag-breakout. NRCP, kaso 22 trades lang. Red Sea, ito, medyo nag-breakout na rin siya, 5%. Si APX, breakout to. 4% si Robinson. Okay, so hopefully yan reversal. Si ABS, ayan, nag 4% siya. Sino pa? Yung mga may volume dito. Hanap tayo. Si Fruit, wala pa. Wala pa siyang volume. Pero nagtatry na rin siya. CNPF, ito may volume. So breakout, may upcoming dividends, 1.4%. Si LTG, ayan, halos makabalik na rin siya sa MA 100. Okay. So tingin tayo sa mga losers naman, si Lotto. Laking drop ni Lotto. Bumigay na.
SSP minus 6%. So wala namang volume pala yan. FNI, ito medyo malakas yung drop, 4%, INEX 3%, MEDEC 3%, RCI, mukhang mahina na yung mga Libiste stocks, minus 3%, CBEL 2%, pa-breakdown si si Parembel natin, Double Dragon 1.59 and then si Converge 1.57%. Okay? So yun pa yung mga galawan dito sa Philippine markets natin. Silip tayo ng konti dito sa US market. Alin, no? Ganda ng ang ganda ng galaw. So, nagpipi na ako sa isang hawak ko dito sa US market. Nasdaq futures 0.49, Dow futures 0.49 and S&P 0.41. So, magbiberde ulit yung galawan. Hopefully yung alaga natin si Nvidia umakyat pa. Ayan, so maganda yung galaw din niya, no? Okay, no Friday maganda rin. Pero bakit dito sa European market? Pullback naman. Baka mamaya hilahin yung sentiment dito sa US market. So dito naman sa bandang Asia, Japan, holiday ba to? Parang 2% din siya last Friday, no? Hong Kong, ito nag-drop. And the rest is okay naman siya. Sa Indonesia nag-drop siya. Pero the rest ng Asian markets is conducive din yung trading natin sa kanila. Okay? So dito naman sa bandang crypto, ayan lakas. So nag 4% na naman si crypto natin, si Bitcoin 62K, taas na ulit. Ethereum 3.3, tapos si BNB is 4.3%. So the rest verde din, maliban kay WTRX. So the rest is maganda yung galawan dito sa crypto space natin. Okay? So punta tayo dito sa ating mga trending stocks. Ayala. So tingin ko ang reason kaya medyo malakas yung bukod sa bullish yung market natin and meron siyang pumasok na 295 million kasi ongoing kasi yung share buyback ni Ali. So medyo nakakatulong 'yon sa pag-push ng price action. So maganda yung ginalaw niya. So break na niya yung previous resistance below 30 pesos. So ngayon balik tayo sa 30. So ang pinaka next na resistance, ano ba? Dito tayo may gap tayo dito eh. Pwedeng dito sa 31.6 or dito sa 32 kasi may gap dito. So ito na yung tinitingnan ko sa kanya. So hopefully umabot tayo diyan bago siya mag-pullback. Kasi bagong box, 'di ba, sa mga boxes natin, bagong box niya. Ito yung previous na resistance or trend channel niya, tapos ito na ngayon. So may bago na tayong box na pupuntahan dito kay Ali. Ayan. So hopefully umabot siya hanggang 32 pesos. So maganda, very bullish yung RSI natin ngayon, papunta na sa overbought. And okay na okay din yung MACD formation. Ayan. So medyo malakas yung yung breakout natin kay Ayala Corporation. So yung iba na properties, umakyat din naman. Si BLL, saglit Meg, okay, nag-breakout na rin pala si Meg. BLL, ano ba nangyari kay BLL? Ayaw pa. Si Robinson makiat, si SMPH makiat din siya. So, ASEAN ba is property o power company na to? Ayan. So anyway, majority ng galawan natin is properties. Maganda yung galaw nila. Ayan. Next, MRC. Ano ba to? Nang ipit ba si parang MRC, ayan, nag-pullback siya. Pero ang laki ng volume, Meron siyang, ang laki ng volume, Meron siya 12 million na volume. Kailang 0% ngayon. So, 33.74K yung ating net foreign buy, malit lang. And then, oversold pa rin naman yung price action natin. So, technical bounce nga lang ba yung nangyari sa kanya ng Friday. Ayan. So, ito yung galawan, Medyo choppy pala yung trades natin. Meron siyang dito, nang trap siya dito. May lumabas dito na malaki, So may non-trap sa kanya. Nag-close the gap siya. Okay, so bukas na lang natin tignan kung meron pa. So okay lang kasi 0% naman. So mali mo bumubuelo lang yung yung buyers natin sa kanya. Pero bearish pa rin kasi majority ng price action natin is nasa ilalim pa rin naman ng ng MA9. Ayan. So medyo bearish pa rin itong si MRC natin. Okay? So yung RSI din natin hindi pa rin naman bumabalik dito sa RSI 30 level. May konting bullishness pala yung pinaka MACD formation natin kay MRC natin. Ayan. Konting tiyaga na lang doon sa mga may hawak kasi nag-start naman na mag-bounce yung price action natin. Yan. Next, GGS. So parang hirap na hirap to. So 2 million lang net foreign buy and 0% tayo. Pero bakit kasama sa trending to?
27.7. So marami sigurong nagtatag ng GGS. So lagay ko na lang dito. So ito yung kailangan nating ma-break. Pag na-break to, ang next na box natin, lalampas tayo dito sa MA 100. So kailangan makabalik yung price action natin slightly above ng 29.2 level. So medyo mahina pa rin, no? Nagsa-sideways lang yung RSI. Ay lumampas sa RSI 50. Tapos pero may good sign na kahit pa paano yung MACD formation natin sa kanya. Nakalabas na rin naman yung price action natin sa MA20. So antay-antay na lang na magpo-push para dito kay GGS. Wala kasi siyang wala siyang parang wala din share buyback si GGS natin. Okay? Next, Robinson, medyo malakas yung sipa, 4.49%, and ilalagay na natin na resistance is yung gap. Tingnan natin kung magkaroon siya ng fill the gap diyan sa 15.29. Pero ano pa rin siya, lower low pa rin naman siya. So medyo downtrend pa rin naman. Tingnan natin kung mapuno niya yung 15.29 level. Siguro ang pinaka-bullish na call out natin sa kanya pag bumalik na siya sa bandang 16 pesos. Ayan, medyo malayo pa siya. Papunta pa lang siya sa 15 pesos. Pero okay na rin. Maganda yung galaw niya for today's trading. So meron siyang 4.49% na galaw for today and 4.34 million na net foreign buy. So support na lang po natin is dito sa bandang 14.02. Hopefully ito yung trading channel natin sa kanya to, malaking bounce area. Okay po. So medyo mahina yung RSI. Hindi pa bumabawi. Pero yung MACD niya medyo nabubuhay na rin ng konti yung galaw niya. Okay? Okay, so hirap din si Converge siya. Ayan. Tingnan na lang natin. So, baka biglang pumitik na lang to above ng 11.56 kasi kahit pa paano, meron naman siyang accumulation. So, meron siyang loss siya ngayon, 1.57%. And meron siya net foreign buy na 11.18 million. So, meron pa rin naman siya net foreign buy and then sobrang bagal lang, no? Kaya lang, intact pa rin naman yung trend natin kahit na nag-drop siya. So, marami nag-worry siguro kasi may konting din siya, oh. May konting divergence sa price action at saka sa mga indicators natin. Minsan may pagka-bearish yung niyan yung sentiment na ganyan. Pero tingnan natin kasi naman papunta sa bullish yung galaw po na overall ng ating market. Yan. So tingnan natin kung lang siya, nag-aantay lang na magtutulak ng price action. So yan na lang muna, 11.6 yung ating pinaka-main na resistance. Nag-aantay pa rin tayo ng catalyst para kay Converge naman natin. Okay? So yun lang muna. So okay naman, Monday. Medyo marami tayong stocks na maganda yung galaw. Especially kung nung bumagsak yung market, bumili ka ng bumili ng blue chips. Kasi during the time naman na mahina yung market, blue chips talaga yung very attractive. Kaya nga si Ma'am April, di ba, malapit na maglabas ulit ng mga bagong articles dito sa PSE natin. Kasi hindi rin natin akalain na aabot tayo ng 7K na wala tayong net foreign buy di ba? Kung bibilangin mo yung suma total ng mga lumabas dito. Hindi pa bumabalik yung mga nung nandito tayo sa level na 6,600, yung mga level na marami tayong 300 million, 400 million, 1 billion na pumapasok sa market. Kaya nga, sabi ko sa iyo, pakiramdam ko lang noong una, ewan ko, mag-breakout siya, parang trap yung market natin kasi wala siyang volume, di ba? So, mga locals yung pumitik ng price natin. Pero malay mo, sabi natin, baka early reversal ng market, konting pause pagdating ng August, and then early reversal. So, malaki yung chance na mag-break tayo dito sa 7K until December siguro. Okay, so yan po yung abangan natin muna. So, as usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe sa channel po natin. Join ka sa group guys tapos crypto ko to, follow mo na lang ang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guys sa trading sa Philippine market. Sali lang po kayo dito. So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.